Good day mga kapiyesa. Dito tayo sa may Cafe Caterina. Pagpasensya nyo na yung boses natin, galing tayo sa ubo. Ngayon, meron tayong i-review. Yan o. Ang bagong Honda Giorno. Samahan nyo ko. Gamit natin ang bagong Honda Giorno 125 Plus. Ngayon, tignan natin kumusta ang takbo. Bigay tayo ng initial riding experience. Tayo tayo sa Twisties ng Marilake. Anong oras na ba? Mag-aalauna na. Okay lang dito ngayon. Di masyado mainit. Sakto lang. Presko ng hangin. And syempre, kukunti lang din ng mga tao ngayon. Displacement 125cc, maximum power 11.3 horsepower. Fuel tank capacity liters 5.4 L. Engine type single cylinder, 4-stroke, 4-valve, SOHC liquid-cooled ESP Plus engine. Bore X-stroke 53.5 mm x 55.5 mm. Drive type belt drive. Compression ratio 11.5:1. Cooling system liquid-cooled. Maximum torque 11.6 Nm. Valve configuration SAC. Valves per cylinder 4 no of cylinder, 1 no of strokes. 4-stroke RPM at maximum torque 5,250 revolutions per minute. RPM at maximum power 8,750 revolutions per minute. Fuel consumption 47 kmpl. Okay pa rin dito sa Marilake pagka weekdays eh. Wala masyadong na kamote nagra-ride. Maluwag ang kalsada. Kanina pagdaan ko pala ng Manukan, meron pa ring checkpoint ng LTO. Yan. Maganda rin yun para maiwasan yung mga nag-racing dito. Papunta tayo ng Jarlis Peak. Subukan natin. Yan. So far, sa siguro magto 2 hours ko ng gamit pagmamaneho. Ang manubela okay naman, upright position. Yung vibration normal naman. Di naman siya malakas, sakto lang. Nagnam lang konti yung kamay ko, yung daliri ko dito sa may brake sa harap. Hindi ko alam kung dahil sa naninibago lang. Pero doon sa ibang scooter ko, hindi naman nangangalay. Pero overall, maganda yung position niya, upright. Yung sa upuan, malambot. Hindi naman sumakit yung puwet ko or bewang ko, hindi naman. Yan. Tapos side mirrors niya, maganda rin ang sipat na side mirrors niya. Yung nga lang parang mas gusto ko bilog instead na oblong. Tapos brakes natin, ito ay combi brake. Wala tayong ABS, combi brake lang. Ang combi brake is pag pinreno mo yung likod, merong ilang percent magpe-brake din yung harap mong brakes. Yan. Yung kapit ng preno, brakes tayo, kapit ng preno is harap tamang-tama lang compare sa likod. Yung sa likod medyo maganda. Pero pag medyo mabilis, mas maganda bigyan nyo ng konting distansya pag mag-brake kayo. Kahit sabay siya. Para sigurado yung tama yung kasi medyo drum brake yung likod, tapos disc brake yung harap. Iba yung performance kasi pagka disc brake parehas eh. Yung sa ilaw niya sa gabi, hindi ko pa matesting. Pero based doon sa bahay lang eh, mukhang mahina yung buga. So possible magdagdag tayo ng auxiliary lights, MDL. Ngayon ang pwestuhan na lang ang gagawin para hindi naman masira yung forma ng classic ng bike. Yun.
Tapos sa performance naman na takbo for 125cc na engine, maliksi siya. Parang malakas siya para sa 125. Pagka mabilis yung mga 80, 90, kayang-kaya naman niya. Lalo na sa patag. Sa paakyat, hindi ko pa masyadong masabi. Hindi ko pa na-try sa mahabang, yung talagang matarik. Pero sa mga patag, maganda siya mag-accelerate. Talagang ramdam mo yung 4 valves niya. Kung speedometer natin, andito na yung trip A, trip B. So, makita mo rin yata yung average consumption mo. Tapos, wala nga lang siyang tawag nito. May clock na siya. Meron na rin yata battery indicator. Parang sa click yung kanyang pinaka dashboard. Parang sa click. Ang ayaw ko lang is kanya kita mo sa arawan. Mahirap siyang tignan. Especially yung mga maliliit na sulat. Yan. Pero nakikita ko lang is yung speedometer niya, yung isang speed mo. Pero yung iba, ewan ko, malabo mata ko siguro. O dahil sikat ng araw, hindi ganun siya ka-clear. Sa banking, okay naman siya sa banking. Hindi naman siya malikot. Compare sa ibang motor, hindi naman siya mahirap ipasunod din. Sa straight na try ko, okay din sa straight. Pero pagdating ng mga 90 ganoon, parang pakiramdam mo na, mararamdaman mo na yung gaang ng motor. Dahil sa 115 lang yata siya. So mararamdaman mo na yung gaang ng motor pag sa banking, maganda siya banking kasi magaang. May power din siya eh. 4125cc. Nakakabilib din. And maganda to talaga para sa pang araw-araw mo. Kasi mukhang matipid eh. Tinignan ko yung average consumption ko, parang 43 o 42. Yan. Nung paglabas nito, pinultang ko, parang nilagyan lang nila ng 1 liter na gasoline. Then nilagyan ko ng 300 pesos, almost mapuno na eh. Aapaw na yata. Yun. Dito pala ito is yung sa seat and sa gas tank. Gas tank, open niya, papunta sa ganun. Kapag open niya, parang mga 5 liters lang yata ang laman ng capacity ng gas tank. Kasi ito, ayan, meron dyan USB dyan, pwede ka mag-charge. Yung sa feel ng ride, maganda. Lalo na pag smooth yung karsada. Smooth din takbo. Yun nga lang, pag may mga sunod-sunod na lubak, mararamdaman mo na siya. Kasi siyempre, maliit lang yung gulong and maiksi lang yung travel ng ating shocks. So mararamdaman mo yung konting mga bumps. Pero pag yung mga hindi naman sunod-sunod, ganda ng pagka-bagsak ng lubak niya. Hindi mo mararamdaman masakit sa likod. Tinanggal niya rin yung mga matitigas na bagsak. Hindi ko pa na top speed to ngayon, pero kanina na try ko na 90 plus, pero nakikita ko yung iba kaya nilang 110 eh. Pero maganda siya magkumarangkada eh. Konting bomba-bomba mo lang ganyan, mabilis siya kumarangkada. Ayan. Kaya mo 90 ka agad. Paakyat 91. For a 125 na 4 valve,
magandang performance niya. Ang dapat alalayan nyo lang, especially is yung brakes niya. Mukhang pagka biglang full stop, kailangan talaga sabay ang harap at likod nyo mag-brake. At iba yung hindi ganun yung isa, let's say, stopping power niya. Hindi ko naman sinabi na parang mahina. Sakto lang, o nasanay lang ako sa malakas ang brake. Welcome to Infanta, kilometer 90. You know? Yan, dito na tayo sa Jardier Peak. Alright, ito nga pala yung Honda Giorno, bagong release lang. Yan, bali classic bike siya. Mga kalaban nito is yung mga Pasio, yan, Panarea, yan, classic looking. Ito ay 125cc.
Yan, liquid cooled na siya. Tsaka 4 valve. Ayan, share ko dito sa inyo sa harapan. Ayan. Ilaw niya naka-LED na. Ayan. Tapos signal light natin, normal bulb lang. Tapos ang tires natin is size 12. Ayan. Brakes natin naka-single caliper. Ayan, combi brake. So meron siya ditong brake. Anong brake? Ayan. Speedo niya parang katulad sa Click eh. Ayan. Tapos meron siyang idle stop. Walang button. Ito push button start. Tapos dito high low. Walang flasher. Busina left right. Ayan. Dito may pocket dito. Tapos may charger dun. Ayan. Gas na capacity mga 5 liters. Ito upuan. Monoshock pala siya. Yung size ng gulong tsaka sa likod parehong 12 inch. Ayan. Brake light natin LED. Tapos signal light is normal halogen bulb. Bali ito dinagdag na lang to. Carrier with backrest. Boot pegs niya hinihila. Tapos may gulay board.